Ganito tayo iniinsulto ng China, mga tol, na tinatawag nga tayong proxy at sa isang pagkakataon sinabi ni Wang Yi, Wang Yi, na ang mga ginagawa natin sa West Philippine Sea ay scripted, utos ng Amerika. Yung mga pagpapatrolya natin sa West Philippine Sea, hindi dahil sa ipinaglalaban natin yung ating soberanya o yung West Philippine Sea, kundi dahil inuutusan lang tayo o sunod-sunuran lang tayo sa Amerika. Di ba napakalaking insulto nun? Di ba? Naging sunod-sunuran lang tayo sa Amerika. Kaya tayo nagpapatrolya sa West Philippine Sea dahil ang interest natin is magkaroon tayo ng mapayapang paglalayag, right to access, makapangisda ng maayos, ma-harvest yung mga yamang dagat sa loob ng ating exclusive economic zone. At hindi dahil inuutos ng Amerika. Anong tingin nila sa atin, mga tol? Walang mga sariling utak. Ganon tayo, mga tol, insultuhin itong China. Kaya na giniit ni Department of Defense o Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may sariling paninindigan ang Pilipinas. No? Hindi dahil sa inuutusan tayo ng Amerika. Iginiit na sariling paninindigan ng Pilipinas, mga tol, ang paglaban sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Diba? Ito, panoorin natin mula rito sa PTV Philippines, mga kapatid. At bilang isang Pilipino, dapat may pakialam ka rito. Diba? Baka kasi nadadala ka na ng mga naratibo ng China na tayo sunod-sunuran na sa Amerika. Diba? Wag na natin patagalin pa, mga tol. Iginiit ni Defense Secretary Gibo Teodoro na walang kinalaman ang ibang bansa sa pagtindig ng Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Samantala, mismong ang barko ng Philippine Coast Guard ang nag-radio challenge sa isang barko ng China Coast Guard na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Narito ang report. Na hindi sumasagot. Sariling paninindigan ng Pilipinas ang paglaban sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang giniit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa kakatapos sa 2025 International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue na idinaos sa Singapore. Kasi paulit-ulit ng China yun eh. Proxy, mga ganyan, utos-utusan lang, sunod-sunuran lang ang Pilipinas. Diba? Ikinikwento nga ni Secretary Gibo Teodoro, nilapitan siya ng mga peking young journalist, nagpapanggap na mga journalist at sinasabing proxy ba tayo ng Amerika? Diba? Hindi tayo proxy ng Amerika. Ayon sa 1982 UNCLOS, mga tol, United Nations Convention on the Law of the Sea, meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. Diba? Ayon sa 2016 arbitral ruling, mga tol, diba, walang basihan yung claim ng China na 9-dash line nila. Walang basihan. May karapatan ng Pilipinas maglayag sa loob ng ating exclusive economic zone. May karapatan tayong mangisda doon sa traditional fishing ground ng mga bansa tulad ng Bajo de Masinloc, which is pinapalayas tayo ng China. Pati ba sa pangingisda natin, kailangan utusan pa tayo ng Amerika? Pag ganun ang lumalabas, mga tol, napakababang uri na natin nun, di ba? Wala, ganun ang tingin sa atin ng China eh. Muli ring pinuna ni Teodoro ang 9-dash at ngayon 10-dash line na ng China sa buong South China Sea. As if we were mere pawns with no strategic agency of our own. Di ba? Yun ang tingin sa atin ng China. Pawns lang tayo na walang sariling strategic na mga ginagawa dito sa ating karagatan, di ba? Ganun kababa. Nakakainis kung iisipin mo, mga tol, no? Ganun kababa yung tingin sa atin. We're mere pawns with no strategic agency of our own. In that spirit, I would like to reiterate that the Philippine position on the West Philippine Sea is not a function of Sino-American strategic rivalry. Instead, it is caused, no doubt, by the overreach of the Chinese Communist Party. At dahil sa patuloy na mga agresibong aksyon, nagkakaroon anya ng kakulangan sa tiwala sa China na malaking balakid sa mga dialogo. Hindi nagkakaroon ng kakulangan sa tiwala sa China. As in, talagang wala na tiwala sa China. No? Wala silang kredibilidad, mga tol. Maraming ulit na nangyari. Nagkaroon tayo ng mga pagpupulong sa China. Iba yung sinasabi sa mga pagpupulong, nagkasundo na daw, ayos na daw. Few days later, wala pa nga isang linggo mga tol. Andiyan na naman sila, nang water cannon na naman eh.
I just look back to 1995 on a place called Mischief Reef. There were a few bamboo structures erected there, and China said that these were temporary havens for fisherfolk. Now you have an artificial military island, heavily militarized, and China has a lot of trust building to do. Gigigil si ano, no? Tingnan mo kung paano magsalita si Secretary Gibo, mga tol. May halong gigil. Diba? May halong gigil. Paano ka nga naman magtitiwala sa China? Noong 1995 daw, may mga bamboo dun. Mga yan. Haven to para sa mga mangingisda. Sabi niya ganun. Tapos ngayon, meron na silang isang napakalaking artificial island na minilitarize na nila, mga tol. May mga paliparan na, may mga jet fighter na, may mga radar na. Grabe. Paano ka magtitiwala sa ganyang klaseng bansa? And China has a lot of trust building to do to be an effective. Gigigil, no? May halong gigil. Tingnan mo yung buka ng bibig niya. Trust building to do to be an effective negotiating partner in dispute settlement. Sinabi naman ni U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth. Kaya gusto ko to si Secretary Gibo, no, mga tol. Kung pwede lang, no, siya lang yung magiging natin, Defense Secretary natin. Sad to say kasi pag napalitan na yung presidente, mapapalitan na rin siya, no? At pag tumakbo naman siya sa politiko, may tendency na hindi rin siya manalo, pwedeng dayain, ganun, ng mga maka-China, 'di ba? Gagamit sila ng kanilang puwersa, ng salapi para hindi makapasok yung mga lumalaban talaga para sa Pilipinas. Na walang intensyon ng Amerika na makipaglaban sa China, pero nakahanda raw silang umalalay sa mga kalyado sa Indo-Pacific region, kabilang na ang Pilipinas na biktima ng iba't ibang paninindak sa West Philippine Sea. Main topic talaga rito, China. Itong Shangri-La dito. Bilang na ang Pilipinas na biktima ng iba't ibang paninindak sa West Philippine Sea. President Trump and the American people have an immense respect for the Chinese people and their civilization. But we will not be pushed out of this critical region. Well, ganun din naman tayo Meron tayong respeto sa kanilang kultura, meron tayong respeto sa mga Chinese people. Wala naman silang kinalaman dyan, mga tol. Wala silang kinalaman dyan, mga Chinese na nabubuhay dito sa Pilipinas. Wala silang kinalaman dyan. Actually, mga tol, mababait naman yung mga yan Diba? Magagaling sila sa negosyo. Marami tayong dapat matutunan sa kanila pagdating sa pagnenegosyo. And napakarami ng mga tagumpay na negosyante rito sa Pilipinas, mga Chinese. Napakarami ng mga produkto nila na pinapakinabangan natin. Masasarap din yung mga Chinese food. Isa sa mga paborito kong restaurant, mga tol, mga Chinese restaurant. Diba? Minsan nga, mas gusto ko pa yung timpla ng pagkain nila kaysa sa Filipino food Diba? Pero ang problema kasi, yung kanilang gobyerno, yung CCP. Hindi yung China, mga tol, hindi yung mga incheck, hindi yung mga Chinese, yung CCP, yun ang problema. And we will not let our allies and partners be subordinated and intimidated. Samantala, sa kabila ng mataas na alon na umabot sa 10 feet, tinatapatan ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China Coast Guard 75 nautical miles mula sa Palawig Point, Zambales. Sa radio challenge, sinabi ng crew ng BRP Cabra na iligal ang pananatili ng CCG Vessel 3105. Nirespondihan din ng BRP Cabra ang isang bangka ng mga mangingisdang Pinoy na nakaranas ng engine trouble 40 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc. Inalalayan ito ng PCG pabalik ng Subic Port. Patrick De Jesus. Alright mga kapatid, ito ang ating mga balitang ating pinakinggan, pinanood mga tol. Bilang mga Pilipino, ano ang masasabi nyo rito? Pwede kayong magbigay ng inyong komentaryo, pwede kayong magbigay ng inyong saloobin, reaksyon mga tol sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.